Hi guys, ngayon pag-usapan natin yung mga common problems natin sa mga LX commands natin. May mga common mistakes na nagagawa ng mga members. Minsan kala nila yung system may problema, pero most of the time, it's human error. Para maiwasan yun, syempre kailangan malaman nyo paano yung behavior ng ating system. So, para maiwasan yun, kailangan natin malaman ang behavior ng ating system. So, isa sa mga common problem, syempre yung invalid product code. Dapat kung ano lang yun natin sa product code natin, yun lang po yung gagamitin nyo. Okay, hindi porket merong S15X, S30X, pwede kayo mag-invento ng S24X. No? Pag wala sa product list natin yun, hindi po yan tatanggapin ng system. So, like ito, no? Ang mali naman po rito, yung 0, ginawa niya pong O. Okay? Dito sa S-bro naman, dapat O, pero ginawa niyang 0. Okay? Dito sa number naman, dapat 0 pero ginawa niyang O. Okay? So, ang system po natin, hindi Jejemon, hindi niya po babasahin yan. So, make sure, kung numeric, kung letra po. Ito naman, hindi magre-reply ang system kasi nakita niyo mali po yan. No? Dapat meron pong space yan. Ito, dapat correct spell naman dapat. No? Huwag yung napagbabaliktad po natin yan. Okay? Ang tao nababasa yan. No? Pero ang system, para sa kanya, mali po yan. Okay? LX transfer. No? So, dapat transfer. Makikita nyo rin yan sa ating quick guide number 1. Yan po yung kulay orange natin. Nandun po sa likod po yun. So, doon po nakasulat, no, yung mga tungkol sa wrong commands natin. So, another thing, minsan nag-send po kayo. Tapos, successful naman yung pag-send nyo ng load. Natanggap naman kayong notification. Pero dun sa end user, yung customer po natin, wala po siya natanggap. Check nyo po. Baka mali po yung cellphone number na nailagay nyo. Sa ibang tao mapupunta yun. So make sure bago kayo mag-click send, tama yung cellphone number niya. Check nyo rin yung inbox niya. Baka puno na po yung inbox niya kaya hindi makapasok yung mga new messages. Check nyo rin yung balance. Baka pumasok na, hindi lang siya nakakakuha ng anong receipt dahil puno na yung inbox niya. Pa-restart nyo po yung telepono niya. System din yung telepono. Minsan nagbabag down. Once you restart it, bumabalik po yun sa magandang condition ulit. No? Baka nakaklag lang yung memory niya. So, yung katulad nga nung kanina, yung product code, baka mali din. So, make sure tama po. No? Katulad to G100, iba po yan doon sa G100X. Ang G100 e-pin base po to, no? Yung tumbas po to nung mostly ito yung common na mistake nila. Nihintay nila na pumasok. Sabi, meron ako natanggap na notification naman. Nag-check akong load balance, wala naman po. So yung notification na na-receive nyo, most probably yan po yung mga serial number na, di ba nakikita nyo po dun sa mga prepaid cards na binibili nyo dati. May numbers po dun na kailangan nyo itawag. Let's say kung sa Globe 223, tapos i-input nyo yung number na yun. Ganun po yun. O i-input nyo rin po yun. Yun po yung e-pin based products natin. And yung mga may X naman po, yan po yung mga auto load max ng Globe na pasok agad. So ito, pag nagkamali po kayo ng let's say 3 consecutive na maling PIK ang nagawa nyo, ang mangyayari po niya, mabablacklist po yung number nyo. So, security feature po ito ng system natin para to prevent yung mga gustong gumamit ng load wallet nyo. So, yung mga nanguhula ng PIK, di ba? Para ma-stop na siya. Na pag thrice o 3 beses siyang nagkamali, blacklisted na yung phone nyo. So don't worry, after 24 hours naman, marireset po yan. So makapag-load na ulit kayo. Or kung hindi kayo makapaghintay din, pwede kayo tumawag sa 311-3000 natin para ma-lift po nila yung pagka-blacklisted ng inyong phone number. Okay, so again, this is a security feature para syempre maprotektahan din yung load wallet nyo. Okay, may times na nagkakaroon tayo ng delay. So, dahil to sa mga telco natin din na nagkakaroon ng problem sa system nila. So, wala pong perfect system. Kahit po si Facebook, diba, nagda-down yan. Kahit ang mga cable natin sa TV, minsan down sila. Okay, so dahil sa mga maintenance, no, maghintay lang tayong konti, then mababalik na po yung service niyan. No? Like, ganito rin sa load extreme natin. So, ang nangyayari dyan, para to give you an idea, pakita ko po yung system behavior ng ating system. Ganito po yan, no? Pag nag-send po kayo ng LX command through your cell phone, let's say, mapupunta po yan sa load extreme server natin o yung system natin para ma-process siya.
And pag na-verify na po yung account nyo, na meron kayong load wallet, then sisend niya yung request sa mga telco para sisend po to sa inyo or sa customer nyo. Okay, ganyan po yung flow ng ating system. Pero ang nangyari po, nagkaroon kanyari ng network natin is busy, yung telco natin busy, mali ang ID at PIK or wala kayong sufficient balance, merong network congestion. Okay, magkakaroon yan ng loading delay syempre o hindi papasok. One example, successful naman yung pag-send nyo ng load pero ang LoadXtreme server natin o ang system natin nag-offline dahil nagkaroon ng emergency maintenance, electricity maintenance, internet maintenance o yung force of nature, bumagyo, nagka-blackout, wala tayong magagawa doon. Although meron din tayong power generator pero kung ang mga linya talaga sira-sira dahil sa bagyo, yung mga kable, wala, hindi natin maiwasan, talagang offline na tayo nun. So, unavailable ang loading natin. So, makikita nyo naman yan sa may mga announcement tayong ginagawa sa Facebook page ng LoadXtreme naman. So, maganda, nakaka-check din po kayo doon. So, meron din na instances na yung mismong telco natin may maintenance. So, walang problema sa LoadXtreme, nakapag-send tayo, pero pagdating sa network natin, ayun, hindi niya matanggap. Okay, dahil meron silang maintenance. So, wala pa tayong magagawa, hindi po tayo makakapag-load nun. There are times na pwede tayong mag-load sa Globe, sa Sun, pero hindi sa Smart dahil meron silang network maintenance. So another feature, yung 30-minute rule natin still commands para ma-protect din tayo. Kanyari, dahil nga due to telco congestion, hindi makapasok, naka-float lang po yung request natin ng load, then ibabalik po yun sa atin. Kung wala pa siya ng 30 minutes, babalik na lang po sa atin yung load natin nun. Hindi na rin tatanggapin ng system natin, let's say after 30 minutes tsaka pumasok, so 2:35 siya na process, so re-reject na po yan ng LoadXtreme system natin at ibabalik na lang po yung load nyo. Ito, another feature, paano kung nag-duplicate ang mga commands natin? Diba, there are times na meron po kayong tinext, then twice po niya na-receive yung message nyo. So, what if sa atin mangyari yun dito sa load request natin? Siyempre, matcha-charge kayo ng doble. So, para maiwasan po yun, naglagay po tayo ng ganitong feature, Pag may multiple commands, i-ignore niya po yun. Within 5 minutes, isa lang pong transaction yung kanyang ipaprocess para maiwasan yung mga multiple sending ng commands. What if naman, kung gusto mo talagang mag-send ng dalawang same products sa isang number. So, para tanggapin ng system yan, ganito po yung gagawin nyo. Pag nag-create kayo ng load request, lalagyan nyo po sa dulo, sample nito, lagyan nyo ng A. Tapos yung next na command nyo, lagyan nyo ng B. And third, lagyan nyo ng C. Okay? So, nakita nyo, pareho yung product code nya, pareho yung cellphone number nya, pero meron naman siyang pagkakaiba. Ito po yung mga nilagay nyo na letra sa dulo. So, ito itatanggapin na ng system dahil alam niya na unique po yung command na to. So, yan po yung mga common mistakes, common problems, and mga system behavior ng ating LoadXtreme system. I hope marami kayong natutunan dito. Maraming salamat po.